Hi traders, Janice here. In this video, I will show you how to deposit and withdraw funds in Light Finance. So let's get started. Of course, you have to log in first sa inyong account. Pero kung wala ka pang client's profile sa Light Finance, just click the registration button dito or click the link below sa ating description box para makapag-sign up ka under our team. So once na you have logged into your account, may makikita ka pong button dito sa iyong dashboard. Just click it at ayan po yung mga iba't ibang mga payment method. Pero dito ko na lang i-discuss kasi dito mas ma-visualize nyo. Ayan, naka-group kasi siya. Just click the Finance tab. And then here, you can use bank cards kapag gusto nyo pong mag-deposit via credit card. So, sabi dito, bank cards which belong to third parties will not be accepted and such deposits will be declined. Kapag po Mastercard, hindi rin siya po pwedeng gamitin. So, use only yung mga Visa cards. Pero ako, personally, hindi ko pa po ito na-try, kaya hindi ko rin siya ma-recommend. And during my time kasi nung nag-deposit ako dito, may charge ang commission fee pag nag-deposit ka. Pero now, buti wala. Or maybe sa withdrawal yun. I think sa withdrawal, may... Ayan may commission fee. 2%. So, kapag kumita ka ng $100 at withdraw mo yun, 2% kaltas. So, take note guys, kung ano yung mode of payment mo ng pag-deposit, dun mo rin siya i-withdraw. Kaya, kapag kayo ay nag-deposit via bank card, may kaltas po yan na 2%. Kapag naman via bank transfer Zota, may commission fees po yan na 1.6%. Ibig sabihin, yun nga, mababawasan ng inyong capital ng 1.6%. Kaya ako, I would recommend, kung lalo na malaki ang iyong fund, gusto mo maglagay ng 1 million, ang gamitin mo is via Tether. Ito yung gamit crypto. Okay? So, if wala ka pang crypto account, well, another, step kung paano mag-deposit via crypto. Pero, ako, nung nagsisimula ako dito, since wala akong idea sa crypto, I use bank transfer Zota. Di bali nang may kaltas na 1.6%, malit lang naman din deposit ko nun kasi tinry ko lang. Kaya, okay lang yan. Pero kapag nagamay mo na siya, marunong ka na mag-trade, may idea ka na sa trading, I would suggest to use deposit via Tether para kung i-withdraw mo man iyan, 1 USDT lang ang kaltas. So, if may 20,000 dollars kang i-deposit, which is around 1 million yun, tama ba? 1 USDT lang ang kaltas. Unlike kapag bank card, 'di ba? 2%, ang laki nun, sayang. So, yun yung tandaan nyo. Kung ano yung method na ginamit nyo papasok ng fund, yun din ang palabas. And then, once na na-withdraw nyo na po yung inyong capital, let's say nag-deposit ka ng $100, kumita to ng $500, yung $100 kailangan withdrawin mo sa kung anong method yung ginamit mo. For example, via bank transfer. So, doon lang. Now, yung $400, it's up to you. Pwede mong gamitin tong mga to. Wait lang. Sorry. Based on my experience, for me to be able to withdraw via Tether before, kailangan muna makapag-deposit din ako dito. So, ang ginawa ko, ano bang ginawa ko dito? Ayun na-decline yun eh. Nasaan na? Na-decline yung mga, nag-try akong mag-withdraw via Tether. Nung umpisa, yan. Kasi nga, yung mode of method ko is bank transfer. So, I have to withdraw muna yung laman. Tapos, nung tinatry ko mag-withdraw via Tether, hindi umubra. Kasi, dapat pala, makapag-deposit muna ako ng kaunti. Kahit maliit lang. Kaya ang ginawa ko, nag-testing ako. Nag-try ako mag-deposit noong 2023 pa via Tether.
Yan, in-explore ko siya. Inaral ko pa paano magkaroon ng account sa Binance tsaka Bybit. Yan ang ginamit ko. Meron ako account Binance tsaka Bybit. So, nung pumasok yung deposit ko na 16.65, tinry ko siyang withdrawin. Ayan. Nag-proceed siya, na-approve. Dito, hindi siya na-approve. Kasi, yun nga, hindi kasi, hindi na-withdraw yung first na deposit ko. Gets niyo ba yun? Kailangan, kung magkano yung dineposit mo, yung umpisa, yung capital mo, ma-withdraw mo muna siya bago ka kapag-withdraw ng mas malaki. So, since ang first deposit ko via Tether is 16.95, ay kailangan ma-withdraw ko muna siya. So, nung na-withdraw ko yung 16.95, na-approve siya. And then, yung next na withdrawal ko is tinry ko yung 200 USDT. Ayan, naging successful siya. Okay, so, ganun. And then, ano pa ba? Ayun lang. Kung gusto mo mag-withdraw via Tether naman, yan, itong Tether TRC. Just select yung trading account mo, kung paano, kung saan, erase. So, if you want to deposit via Tether, para ang kaltas pag nag-withdraw ka is 1 USDT lang, ayan, mas maganda ma-activate mo ito. Ito yung magamit mo para maliit lang yung kaltas. X. And if you want to deposit, X ulit. If you want to deposit via Tether, just click this button and then you can see here the details. Ayan. Send funds within 2 hours, otherwise the deposit will not be credited. Kaya dito, kapag via Tether, TRC20 token ang gamitin nyo. So, you have to go to your crypto account and then from there, yun yung panglalagay mo dito. So, mag-deposit ka muna sa crypto account mo just like Bybit, Binance. And then, select kung ano yung trading account na paglalagay mo ng fund. And then, click yung amount. Ang minimum amount is 10 USD. Kung hindi ka pa sure kung paano gawin, edi 10 USD lang ang lagay mo, USDT I mean. And then, ayun. Ito pala guys, kaya yung nag-reflect cents account kasi cent to. Pero kapag ginamit mo classic, yan, maglalabas yung classic or standard na fund. So, pag kinlik mo yung continue na yan, magbibigay po siya ng address. So, isa-scan mo yan. From your crypto account, you have to use this link. I-copy nyo po yung address niyan papunta doon sa iyong crypto account and pwede ka na mag-deposit. Okay? So, dapat depositohan mo muna yung crypto account mo. And make sure that the address is tama. Or else, pag yan nagkamali ka, bye-bye, $100 kung yun yung ilalagay mo. Magkamali ka lang ng isang letter, yung deposit mo wala na. Hindi mo na siya maibabalik kasi pagkakamali mo yun. Okay, so ingat guys, and then yun, papasok din yan instantly. And then, ano pa ba? So, sa bank card, yan, just select yung bank card na gamitin nyo. Ako, hindi na-approve kasi, ewan ko, hindi na yata to active or basta may mali akong nagawa. Pero hindi ko yan ginamit. Okay? So, you don't have to verify your card kung hindi mo naman gagamitin yung bank card sa iyong pag-deposit. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Panoorin nyo yung next video ko on how to create an account in Light Finance para makapag-start ka na mag-trade sa MetaTrader. Okay? Bye!